Pakisabi sa mga katabi mo, mga katabi, meaning to say, kaliwa, kanan, harap, likod, I love you with the love of the Lord. Idugtong mo pa. Mahal ka ng Diyos kung bakit narito ka ngayon. Sa mga nagdiriwang ng kanyang kamakaarawan, yan ay pag-ibig ng Diyos. Happy birthday, Ate Gail. More and more. Glory to God. Praise the Lord. Maraming may OT. We pray na samahan sila ng Panginoon at gamitin ng Panginoon ang sitwasyon para magkakaroon ng kaganapan ang nais ng Lord sa buhay nila. All things work together for good to those who love Him, to those who have been called according to His purpose. Amen? Many people use this word. Many people quote this word, this verse. I don't know in what and how and what particular meaning in their life why they quote this verse. When we say all things work together for good in Romans 8 verse 28, it always worship the Lord. It always turn people to draw near to God. Amen? Marami nang gumagamit nito, ngunit iba po yung kanilang motibo. Bakit ka wala sa gawain? All things work together for good. Prove to me that all things work together for good. Kung talagang lang yan ay may layunin para sa ikakabuti, ipakita mo sa akin. Hindi ako nakadalo sapagkat meron akong ginawa. Ano man yan ay hindi ko nasasabihin, sabi niya. Yun lang? Hindi. Hindi ako nakadalo, all things work together for good. Dahil sa nangyari na yon, nalungkot ako. Dahil nauna ko yung ginawa ko kaysa yung gawa ko para sa Lord. Amen? Things na ginawa mo muna bago ang Lord, magkakaroon ng all things work together for good if that situation, that particular situation will draw near to God. Will draw you near to God. Amen? Na magkakaroon ka ng turning point sa mamagitan ng bagay na yon. Na ikaw ay marirealize mo na mali. Mali ang ginawa ko. Bakit hindi si Lord ang nauna kaysa ito? Amen? Kaya magkakaroon ng all things work together for good dahil marirealize mo, tuturuan ka ng Panginoon sa sitwasyon na bumalik sa Kanya. Maisip mo siya, sayang. Amen? Why? Sayang? Dahil para sa ikakabuti yan, mga kapatid. Amen? Anything na hindi ikakabuti, masama man yan na nagawa mo, pero yung masama na yon, i-turn ni Lord, i-convert na Lord into good. Dahil maiisip mo si Lord, sayang. Oo nga. Bakit pa kasi? Di ba? Bakit pa kasi? Wala pong all things work together for good na natili ka kasi may trabaho ako, kasi mayroon akong ginawa. Kailangan ko maglaba, marami akong labahin. Napuyat ako kagabi, hindi ako dadalo kasi napuyat nga ako eh. Amen? Hindi magiging all things work together for good. Amen? For good, when the situation will be used for you to come back to God, for you to realize God in your life. Na marirealize mo na ganong kahalaga ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Na minsan na mangyayari sa buhay mo, hindi mo na mauulit yon. Bakit? Sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Amen? Kung mananatili ka sa dahilan mo, sa rason mo,
kung ano man yan, defensive mechanism mo, hindi pa rin. Amen? It will not be all things work together for good. Amen? Hindi. Ang all things work together for good, ibabalik ka kay Lord. Maiisip mo si Lord, maghihinayang ka sa ginawa mo dahil hindi mo napaunlakan si Lord sa buhay mo. Amen? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8, di ba? One day in the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is one day in the Lord. Isang gawain na mamiss mo sa iyong buhay, ang equivalent noon ay parang 1,000 taon. Buhay ka para noon? Ganun pa lamang yung kahinayangan ng hindi pagdalo sa isang gawain ng Panginoon sapagkat alam po natin yung nararanasan natin. Alam natin kung ano yung inihahain ng Lord. Alam din po natin kung ano yung ginagawa natin papuri, pagsamba sa Panginoon. Amen? Alam din po natin kung paano tayo natatransform. Alam po rin natin kung paano tayo nararanasan ang presensya ng Panginoon na siya lamang ultimatum na magpapabago ng ating buhay. Amen? Ito po yung namimiss natin. Sinisikap natin na mauna si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? I love you with the love of the Lord. Sabihin mo uli. Amen? Let us encourage one another. Amen? And all the more as the day of the Lord approaching. Hebrews 10:25. Tayo po tumayo mga kapatid. Basahin po natin ang Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Ano po ang sabi doon? Basahin po natin sabay-sabay. All things therefore whatsoever you would that man should do unto you, even so do ye also unto them, for this is the law and the prophet. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this day. You are a great God. You are a loving God. You are a good God. Truly, O God, your provision, we cannot fathom, O God, we cannot measure it. Salamat, Panginoon, dahil ginising mo kami sa tamang oras na may kasiglahan, may kapayapaan, at punpuno ng pagpapala sapagkat, Lord, Ikaw, Panginoon, ang may akda ng lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, naniniwala kami, Panginoon, sa aming presensya sa oras na ito, Panginoon, na napupuri ka namin, nasasamba ka namin, napapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, na-honor ka namin, Panginoon, sa magitan ng buhay namin na narito sa gawain mo, Panginoon. Lord, mangyari, Panginoon, sa buhay namin ang nais mo, na ikaw lamang kumilos sa magitan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Na Lord, anumang bagay, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na ituwid, ikurik, Lord God, sa buhay namin. Lord, mangyari po, Panginoon. Lord, kami po, O God, ay nagpapasakop sa iyo, nagpapakumbaba. Anuman, Panginoon, O God, ang aming mga nagawa, na isalita, na isip, na hindi po nakanais-nais sa iyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng tawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, we declare, O God, nasabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to purify us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon, dahil mayroon kang salita, mayroon kang pangako. And Lord, inaangkin namin, Panginoon, na itong pangako mo, Panginoon, ay tinanggap namin sa oras na ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa paglilinis mo, Panginoon, at pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. At Lord, sa oras na ito, malaya ka na, Panginoon, na kumilos sa mamamagitan ng banal mong Espiritu. Mangyari ang nais mo lamang, Panginoon, sa buhay namin. At Lord, inaasahan namin, Panginoon, ang kaming langot. Lahat, Panginoon, ay lalangoy, Panginoon, ayon sa iyong banal na presensya, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siya, Panginoon, magtuturo sa amin. Kung paano kami, Panginoon, magpuri, sumamba, makinig sa iyo, Panginoon, at sumunod, itanim, Panginoon, ang bawat salita na maririnig namin sa iyo. Lord, itago niyo po ang inyong malingkod. Wala po akong kakayahan, Panginoon. Ngunit, Lord, ang banal mong Espiritu ang siyang inaasahan ko, Panginoon, na mangusap at kumilos sa buhay ko. Upang sa ganoon, sa iyong pagkilos, Panginoon, ay kikilos din, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito, Panginoon, at matanggap nila ang nilaan mo, Panginoon, ang nireserve mo, Panginoon, para sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, hindi ko alam kung ano po yun, Panginoon. Ngunit, Lord, naniniwala ako, mayroon kang nireserve na para sa bawat isa, Panginoon, na kung saan, Panginoon, katatagpuin mo ang pangangailangan nila, Panginoon, O God, na Lord, hindi kami papayag, lahat po kami, Panginoon, hindi papayag, Panginoon, na hindi namin matanggap yun, Panginoon, bago kami umalis sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, patuloy namin inaalay ang aming mga buhay,
mangyari po, Panginoon, na kayo po ang kumilos lamang, magkaroon kami ng attentive heart, attentive mind, Panginoon, God, at mag-concentrate, mag-focus kami, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Lord, have your way. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, nagsasabing, Amen. Praise the Lord. Glory to God. Therefore, all things whatsoever you would that man should do to you, do you even to them. For this is the law and the prophet. For this is the law and the prophet. Pag sinabi mong this is the law and the prophet, ano ba yung law? Kautusan. Amen? Law, kautusan, batas, prophets. Sino ba yung propeta? One who foretells the future events. Yung mga nagsasabi na nagpaprophesy. Ikaw, Ate Apple, after 2 years, ito yung mangyayari sa iyo. Amen? Specifically, ikaw ay lalong gagamitin ng Panginoon. Magkakaroon ka ng anak na lalaki. Amen? Na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Pero bago yan, mag-aasawa ka muna. Amen? Glory to God. Amen? Praise the Lord. And these people, these prophets, are the ones using by God to utter divinely inspired revelation. Amen? Divine inspired revelation, mga kapatid. Amen? Anyone who is possessing that quality, the work of the Holy Spirit in his life, amen, he or she will utter divine inspired revelation from the Lord. Amen? Glory to God. Amen? Kung titingnan po natin, law and the prophet. Amen? Ito po yung prophet na natukoy doon sa Ephesians 4 verse 11 that we have the fivefold ministry. Amen? We have the prophets, we have the pastor, we have the teacher, we have the apostle, we have the evangelist. Amen? We should know each one of them. Glory to God. Amen? Kung ano po yung function ng bawat isa, mga kapatid. They have a different gift. Amen? Pastor, a minister serving a local church, an overseer. Amen? Teacher who teaches the Word of God. Amen? Prophet, I told you already. Amen? Evangelist, one who spreads the Word of God. They are what we call a traveling preacher. Amen? And number 5 is apostle. Amen? Or so-called the disciples of the Lord. Amen? So yun po yung fivefold ministry. Amen? Which is different gift na narito po, Panginoon, ay narito mga kapatid, sa mga kapatid natin. Amen? At daragdagan ko yan, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 11, matatagpuan po natin yung 9 gift. Amen? Gift of faith, gift of discerning spirit, gift of the word of knowledge, gift of the word of wisdom, gift of healing, gift of miracles, gift of speaking of tongue, gift of interpretation of the tongue. Amen? So, 9 gifts po yun, and that Ephesians 4:11. Lahat yan, mga kapatid, ay ipinagkaloob ng Diyos sa simbahan. And we are possessing some of them. Some are also possessing all of those gifts. Amen? Like Paul. Only Paul had possessed the 9 gifts of the Holy Spirit. Amen? Who want to become Paul. Amen? Glory to God. Why? Why we have this gift? Bakit mayroon tayong kanya-kanyang gift, mga kapatid? Para magrespetuhan sa bawat isa upang sa ganon, ang body of Christ ay magtulungan. Sabi ng Ephesians 4:12 and 13, makikita po natin, ang layunin ng Diyos kung bakit mayroon pong gift. Amen? Ang sabi niya doon, for the strengthening, for the edification, sinabi ng Lord, for the perfecting of the saints. Tayo, para tayo may perfecto, mga kapatid, sumunod tayo na may kabanalan sa Diyos. Amen? For the work of the ministry. Amen? Kung wala kang gift, how you will work in the ministry? How you will function in the ministry without the gift? For the edifying of the body of Christ. Amen?
all come in the unity of the faith. Till we all come in the unity of the faith. Ito po yung motibo. Ito po yung goal. Ito po yung objective kung bakit meron tayong gifts, mga kapatid. Amen? Magtulungan, mag-akayan. Amen? Pag may natutumba, tulungan na makatayo. Pag may napilay, tulungan na matuwid ang kanyang pilay. Amen? Kung may nanghihina, palakasin. Amen? Kung siya po ay nawawala sa landas, itama natin yung landas na yon. Amen? Hindi yung dating daan, kundi bagong daan. Amen? Glory to God. Amen? Dahil nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng unification. Amen? Magkaroon tayo ng unity. Amen? Hindi yung nandoon yung gift sa'yo, ikaw lang yun. Hindi. Amen? Makikita mo sa isang tao na gift ng Lord sa kanya yon kung nagpapangsyon siya na siya po ay magiging peacemaker. Amen? Siya po ay nagpapangsyon na mahikayat niya yung mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. Amen? Pero pag makita mo yan na sinasabi mong gift, pero ginagamit niya para sa sarili niya, para siya ay mataas o para siya ay madakila, para siya mapuri, hindi gift mo yun ng Spirit. Amen? Yun po ay talent lang. That is acquired from the Word. Amen? But talent, if not offered to God, will never be a gift. Amen? So, nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na ang lahat ng ito ay mayroon dito sa church. Amen? That is why we call it church, because in Matthew 18:20, where 2 or 3 are gathered in His name, there He is in the midst of us. Amen? So, nandoon, mga kapatid, yung gift. Isipin niyo po kung ano yung nasa gift niyo, o nasa puso niyo na gift na binigyan ng Lord. Amen? Nandoon po yun, mga kapatid. Amen? So ito po yung law and the prophets. When we say law and the prophet, this verse, Matthew 7 verse 12, is the sum total of the 10 commandments of God. Amen? This is sum total. Kabuuan. Pag imimemorize mo pa yung Exodus 20 verses 1 to 17, ang haba nun. Amen? Imemorize mo na lang si Matthew 7 verse 12, nakuha mo na lahat. Amen? Amen? So, ito po yung sum total ng 10 commandments ng Lord. Amen? Makikita natin yung 10 commandments, do not, do not, do not. Amen? Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Amen? Pero dito sinabi ng Lord, makikita po natin, iba po. Amen? Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, see to it, being a Christian, we will never interpret the Word of God based on our own ability. Amen? Based on our own intellect. Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon para hindi tayo mawala sa nais ng Lord sa Kanyang salita. Ito po ay pakilusin natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi ng 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21, the interpretation of the Word of God will never come from man. It should come from God through His Spirit. Amen? Ito po yung true interpretation. Amen? Figurative interpretation. Amen? Comes from the Spirit of our living God. How? Because you have the Spirit when you receive Christ, and that Spirit will work in you. Amen? Pakilusin mo lang yan, siya po ang magre-reveal sa iyo kung ano yung nais niya. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verses 4 and 5 and 12, hindi po tayo nagsasalita ayon sa ating kakayahan, kundi ayon sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Ito po yung patunay na kung saan ay ikaw ay lead ng Spirit, Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God are sons of God. You are sons and daughters of God when you are led by the Spirit of the living God. Amen? That is why when you interpret a word, it should not come from you. It should come from God. It should come from the Spirit of the living God. Amen? Yun po yung patunay. Kaya nga, I encourage each one of you to memorize the Word of God and meditate day by day so that you will learn how to speak and think about the Word of God in your life. When God will use you, it will use you mightily, effectively, and powerfully because you are led by the Spirit of God. Amen?
And this verse in Matthew 7, verse 12, this is a sum total of the whole law. Amen? So, makikita po natin yung law. Law is not the scripture. Amen? The Bible is the scripture. Amen? The scripture is the Bible, not the law. Law is part of the Bible. But ang kabuuan ng Biblia ay scripture, kasulatan. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Amen? All scripture is God's breath, and it is useful for rebuking, correcting, for righteousness. Amen? God's breath is scriptures. So, ang Bible ay scripture, not law. Law is part of the Bible. Amen? So, ipinapakita ng Panginoon dito sa buhay natin, mga kapatid, na tayong lahat ay magkaroon ng interpretasyon sa magitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Marami pong nami-mislead sapagkat ito po, ipapakita ko po sa inyo. Many people, many religions, na-mislead po sila. They interpret like this. Basahin po natin. The Hindu religion taught, this is the sum of duty, do not to others which if done to thee would cause thee pain. Pansinin po natin, mayroon pong negatibo na sinasabi. Huwag mong gagawin. Ito, number 2, the Buddhist religion taught, hurt not others with that which pains yourself. Huwag mong gagawin. Tatandaan niyo po yung mga sinasabi nila. And the following, number 3, yun po. What is the Jewish tradition taught? What is hateful to you, do not your fellow man. That is the entire law. All the rest is commentary. Amen. And number 4, the Muslim religion taught, no one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself. And number 5, the Baha'i faith teaches he should not wish for others that which he do not wish for himself, nor promise that which he do not fulfill. And number 6, yet some others, like Confucius teaching, do not do unto others what angers you if done to you by others. And the Confucianism, the Confucius teaching, who knows Confucius teaching? Yun po yung si Chinese philosopher, yun po yung great Chinese philosopher na si Confucius. Amen? Ang sabi niya, ang tinuturo niya, do not do unto others what you do not want them to do to you. Amen? But pansinin ninyo ang katuruan ng Panginoon. Those people, those religions, ang sinasabi na do not, do not, do not. Pero si Lord, do. Show the kindness to the people. Amen. Do good. Amen. There is a proactive. Amen. There is an action. There is a positive action done. Amen. Mayroon kang ginagawa, hindi ayaw ng Lord na. Kung yung katuruan na nabanggit natin doon sa mga relihiyon na yon, mananahimik nila ako. Kasi do not eh. Hindi mananahimik din yun. Sino kaya maliligtas na ngayon? Sino kaya matututo? Sino kaya? Wala. Ano kayo hindi tayo magkikibuhan? Amen? At ito po yung patunay, mga kapatid. Ito po ay nandun ako sa mga dunat-dunat na yan noon. Tahimik ako eh. Maglalaway tayong dalawa. Walang salitaan dito. Noon po ako hindi pa Kristiyano. Pero noon ako yung Kristiyano na glory to God, Kuya Mike. Amen? Glory to God? Amen. Glory to God. Nakakapagsalita na tayo. Sino po yung mga tamimi dito? Hindi po yung tamimi market. Amen? Dati. Hindi ako eh. Takot ako eh. Ayoko, baka bukas yung magkamali ako. Ang daming takot sa buhay. Amen? Pero nung ikaw ay naging Kristiyano, nakakasalamusan mo ang mga kapwa mo Kristiyano, nagkakaroon kayo ng fellowshipping, God started your life to speak. Because our God, whom we serve, is a speaking God. His people is also speaking God, a speaking people. Amen? Amen? Ayaw ng Lord yung hindi tayo nag-i-speak. Amen? Hindi tayo gumagawa. Kaya nga sabi ng Lord that Jesus' role requires you to do something favorably to others. Favorably. Ay, tigas! Amen. Glory to God. While the others only prohibit you from doing something unfavorable to others. Amen? Makikita mo, kung nandoon ka sa relihiyon, nanggaling tayo doon, do not. Ayaw kong gawa. Ba? Pero kay Lord, gawa ka. Ipakita mo ang itinuro ko sa'yo. Amen? Gawa ka.
I-share mo ang salita ko. I-share mo kung ano yung naranasan mo sa akin. Amen? Ito yung si Lord. Amen? Iba yung rule ni Lord. That is golden rule. Amen? This Matthew 7, verse 12 is the golden rule. Any other rule aside from the Lord's rule is a silver rule. Silver. Ano ba yung matimbang at mahalaga? Silver o gold? Gold. Mahalaga din ang silver, pero mas mahalaga si gold. Amen? Sino po ang napunta na Saudi Arabia, bumili ng silver dito? Hindi. Bumili ng gold. Amen? Amen? Yung halos hindi ka na makatayo. Amen? Gold. Amen? Kaya nga tumataas eh. From 30 or 30 reals per gram, now 161 reals per gram. Amen? During the time na ako'y namimili pa, because I really love my wife, I want to bring her a gift. Amen? Bumibili ako ng gold. That time, the gold was 30 reals per gram. But now, we can talk about that gold. It's about money matters. It's about, di ba? Wag muna, sapagkat mahal na po yung gold. Amen? Sino po yung bababakasyon dito? Kuya, do you have gold? Yes. But the gold in your heart, yun po yung namahalaga. Amen? At ito po yung gold, yung Matthew 7, verse 12. Amen? Makikita po natin yung katuruan ng Panginoon. Amen? Active siya. Amen? Magkakaroon ka ng positive action na gagawin. We will show the kindness of the Lord. Amen? Magkakaroon ka ng, ipapakita mo yung kabutihan ng Lord sa mga tao. Ipapakita mo yung pag-ibig ng Lord sa mga tao. Hindi ka magiging tamimi. Amen? Magiging pandaboy ka. Amen? Hello, pandaboy. Glory to God. Wala na kaming pinuntahan kundi panda eh. Amen? Saan tayo mamalingki? Panda. Saan tayo pupunta? Panda. Saan kayo pupunta? Idaan nyo kami sa panda. Wala na, panda na lang eh. Amen? Ang tanong ko, panda roon, panda rito. Okay, glory to God. So, ipinapakita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi mo yung katabi mo, huwag kang manahimik. Bawal ang tahimik na Kristiyano. Amen? Paano na kayo mga iba dyan kung mananahimik na lang tayo? Hindi na sila makakakilala. Hindi nila maririnig si Lord. Amen? Action, yung kilos, that is not enough. Hindi yun ang tinuro ng Lord lang sa buhay natin. Amen? Hindi enough yun. Hindi. Our God is speaking God. Sabihin mo yun sa katabi mo, you are also speaking men. Kung men siya. Amen? Magsalita. Ipakita, sabihin, ang kabutihan, ang kabaitan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? How, mga kapatid? Kaya ba natin gawin ito? Bakit? Bakit kaya nyo? Kinanta natin kanina, Father, we declare that declaration because we possess that quality, that gift, that fruit, we possess it. Amen? Nasa atin, kaya we are declaring. Amen? This is the difference of declaring and decreeing. Amen? Declaring means nasa iyo. Amen? Punta ka ng custom, anong dinideclare mo? Ito, mga gamit ko, ganito. You are declaring your possession. Amen? But decreeing is about to come. Kinikli mo is about to come. Amen? Parating. Amen? I desire, Lord, na ito yung mangyayari sa buhay ko. Yes, you are decreeing. Amen? But declaring means you have already. Nire-refresh mo lang. Sinasabi mo dahil ipinoposes mo yon sa buhay mo. Amen? Ito po yung be careful in prayer sometimes. We decree, Lord, that we're going to save. Why you are not saved?
We declare, Lord, that we are saved. Amen? We declare, Lord, that we love you. We declare, Lord, that you love us. Amen? Nagdideclare ka dahil nasa iyo yun. Ipinagkaloob sa iyo. May-ari mo na yun. Ibinigay na sa iyo. Gift na ng Lord sa buhay mo yun. Iyong iyo na. Yan, iyong iyo na. Amen? You declare that you have a husband. You declare that you have a wife. You declare that you have a children. Amen? You declare mo. You declare that you have a family. Na sila ay longing na makasama mo. Longing sila makita ka. Nananabik sila. Amen? Kaya nga mayroon tayong technology. Where do we use the technology? Amen? Na iba. Teka, iba yung kasyat mo. Di ba? Hindi mo naman yung asawa. Bakit nakalagay ito na? Amen? Sasabihin niya, all things work together for good. Paano all things work together for good? Okay, nagkamali ka. Kachat mo iba. Pero dahil kachat mo siya iba, na-convict ka ngayon. Salamat. Dahil ginamit ka ng Lord para ako'y matauhan. Amen? Na hindi ikaw pala dapat yung aking kausap ngayon, kundi yung aking asawa. Amen? At nanunumbalik ka ngayon. Kaya naging all things work together for good. Amen? Pero pag nagdadahi-dahilan ka, ang dami mong dahilan, ang dami mong rason, ayaw mong makawala doon, ayaw mong bumalik kay Lord, hindi po all things work together for good. Amen? How we could use this golden rule in our life. Sabi ng Matthew 5, verse 46, if you love those who love you, what reward will you get? Mahal na kita dahil kapatid kita. Alam na natin yun eh. Hanap tayo ng mga taong hindi nagmamahal sa atin. Yung mga taong ayaw magmahal. Amen? Yung mga taong ayaw mahalin din siya. Amen? Glory to God. This is our fifth vision in the church. Amen? In this year, fifth year of this church, this is our vision. Love beyond. We have to love the unlovable. Think of those people who are unlovable. Mamahalin po natin sila. Aabutin natin sila. Those who are unreachable, amen, we will go to reach them. Amen? Sino yung mga hindi maabot? Aabutin natin sila. Amen? But take note, in discipleship and evangelism, sometimes, God will tell you, don't. Huwag. Kasabihin ka ng Lord, Lord, pupunta ko doon, ipapalap ko. Huwag. Sometimes, Lord will say, huwag. Bakit? Si Lord ang magdidil doon. This is mine. Amen? This is mine. Meron akong gagawin sa Kanya. Amen? Gusto niyo malaman, mga kapatid? 1 Corinthians chapter 5, verse 5. 1 Timothy chapter 1, verse 20. Let them alone. Let their body offer to Satan until they are destroyed. Then they will realize that I am their God. They will come back. Amen? Kung minsan, mga kapatid, pinapangunahan natin ang Banal na Espiritu. Abot ng abot ang ginagawa. Yes, walang mali doon, pero makipagpanayam ka kay Lord. Especially yung kapatid na yan ay matanda na sa Panginoon. Alam na niya ang pamantayan ng Lord sa buhay natin. Amen? You have to commune with God. Ask God for wisdom. Huwag sasabihin ng Lord, wag mo na, ayaw mo muna siya. Sabihin, may gagawin si Lord. Si Lord ang bahala doon. Amen? Para ma-realize niya ang kanyang mga ginagawa. Alam niyo na ba naman siguro yung kalagayan natin, mga kapatid? Ano ba yung nararanasan natin sa Panginoon? At ikaw ngayon ay mawawalay sa mga karanasan na ganito? I don't think na hindi mo marirealize. Amen? Tuturuan siya ng Panginoon. Ipapakita ng Panginoon kung ano yung kahalagahan na nasa Panginoon at hindi nasa Panginoon. Amen?
tuturuan tayo. Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Alalahanin po natin, nagagawa natin yan mga kapatid sapagkat si Lord mismo yung sentro ng buhay natin. Amen? Because of His supernatural power. Amen? His sovereignty. Amen? Yung kakayahan ng Lord, yung kapangyarihan ng Lord ay nananaig sa atin. Amen? With our own natural qualities, our natural power, we cannot. Amen? Bakit we cannot? Kung ayaw niya sa akin, di ayaw ko rin. Kung ayaw niya ako mahalin, di ayaw ko rin. Pero kay Lord, pag supernatural, ayaw niya sa akin, i-offer ko yung sarili ko. Hindi siya karapat dapat mahalin, mamahalin ko. Bakit? Sabi ni Lord, do unto others if you want others do to you. Do. Sabi ni Lord, do. Amen? Do. Ang mahalaga dito, magampanan mo yung sinasabi ng Lord. Amen? Maraming tao kasi, ayaw nilang gampanan yung kanilang tungkulin. Amen? Sabi ng Lord, gawin mo. Gawin mo yung part mo. Paano mangyayaring gawin ni Lord yung part niya kung ikaw ay hindi gumagawa ng part mo? Amen? Lord, unlovable siya eh. Unreachable siya, Lord eh. Tingnan yung Lord, tumatawag ako. Cannot be reached. Diba? Unreachable siya, Lord. Pati tanggalin mo yung cellphone, punta mo sa bahay. Amen? Reachable. Diba? Ayun yung sinasabi ng Lord sa buhay natin. Amen? Do unto others. Gawin mo sa kapwa mo upang gawin nila sa iyo. Amen? Paano kaya yung nasa relihiyon ka? Huwag kong gagawin. Di ba kung gagawin? Sino makakilala sa atin? Sino kayang paano mo i-deliver? Paano mo ipapakita? Wala na. Amen? Pero si Lord, gawin mo. Do unto others if you want others do to you. Amen? Be confused, my dear brothers and sisters. Kaya nga si Confucius, yun po yung trabaho niya to confuse. Amen? Ang sabi niya, nilito niya mga kapatid, ang katuruan ng Panginoon, do not do unto others if you don't want others do to you. Pero si Lord, do unto others if you want others do to you. Ikaw muna ang mauuna na gumawa. Amen? Pero si Confucius, iniba niya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21, don't interpret the Word of God within ourselves. Amen? Interpret it by the use of the Spirit which is in us. Amen? Yung Espiritong nasa atin, yun po ang hihingan natin ng karunungan at understanding. Siya po ang maghahayag sa atin, magpapaliwanag sa atin. Amen? Ipikit mo yung mata mo. Namnamin mo ang presensya ng Diyos. Invite the Holy Spirit to work in your life until you nakamtan mo yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ipinakita ng Diyos sa buhay natin, siya yung unang-unang naghalimbawa, nagpakita, lahat. Si Lord lahat. Amen? Sabi ng 1 John 4:19, He first loved us. Amen? Siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? Siya ang unang nagmahal sa atin. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya ang unang nagbigay. Siya ang unang nagmahal. Siya ang unang nagbigay. Amen? Doon pa lamang sa dalawang verse na yan na siya ang nagbigay, siya ang nagmahal, siya ang lahat na may pakana sa buhay natin. Ipinakita niya, siya yung una na naghalimbawa, nagpakita, nagbigay sa buhay natin. Kung tinanggap mo yon, then magagawa mo ngayon. Amen? Hindi mo kayang gawin ang isang bagay na hindi nagmula sa Diyos. Take note, my dear brothers and sisters.
Hindi mo kaya gawin ang isang bagay na hindi nagmula sa Diyos. Philippians chapter 1 verse 6, lahat ay inumpisaan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Amen? Lahat ng inumpisaan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Amen? Hindi yung pelikula ang umpisan mo, tatapusin ko. Hindi. Walang EPG dito, walang panday dito. Tapos na siya. Hindi ka na EPG, ha? Ano ang inumpisan ng Diyos? Tatapusin ng Diyos. That is why He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Amen? Being confident of this very thing, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Yung fulfillment na yan, pagdating niya, inumpisan niya tayo ngayon, siya rin mismo ang tatapos niya. That is why in Hebrews 12 verse 2, focus unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya pa rin. Amen? Kaya nga ang tao, hindi nag-umpisa sa tunay na buhay, hanggat hindi nag-umpisa kay Lord ang buhay niya. Amen? Lahat ay makakaroon ng testimony na nagtitestipayan, nagpapatotoo, salamat Lord, binuksan mo ang bagong buhay sa aking buhay. Ito yung tunay na buhay, Lord, salamat. Amen? Lahat po tayo ay nagtitestify ng lahat ng ito, sapagkat naranasan natin na si Lord ay nag-umpisa sa buhay natin. Amen? At siya rin ang tatapos ng buhay natin. Kaya nga, ano ang wall sa buhay natin o barrier sa buhay natin na hindi natin kayang gawin ang nais ng Lord buhay natin? Amen? Sabi ni Lord sa 1 John 3:16, tayo ngayon, dahil pinagkaloob yung pag-ibig, tayo ngayon yung mag-aabot at mag-extend ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Amen? Sabi ng John 15:13, there's no greater love than this, than to lay down His own life for His friend. Amen? Kaibigan mo siya, kapatid mo, you can lay down your life. Amen? You can. For the glory of God. Amen? Nagagawa mo yan. Sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 9, sabi ng Lord doon, tayo ay hinihikayat niya to extend brotherly love. Amen? Ipakita natin. Ito yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourself are of God to love one another. To love one another. In John 13, verse 35, people will come to know that you are my disciple if you love one another. Amen? If you love one another, tayo na magkakapatid ay nagmamahalan sa bawat isa. Without that love, you cannot be a disciple of God. Amen? You cannot be a follower of God. Amen? Bakit disciple ang ginamit ng Lord doon? Because the Lord doesn't want you to be a believer all the time. Believer na nandiyan lang nakaupo. Ang sabi ng Lord, disciple, follower. Tumatayo ka dyan at nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Tumatayo ka dyan, gumagawa ka, ipinapakita mo ang kabaitan, kabutihan ng Diyos. Amen? Ito po yung sinasabi ng Lord sa buhay natin. Amen? Wala na tayo doon sa relihiyon. Hindi. Tayo ngayon ay lumalabas, tinuruan ng Panginoon, in-empower ng Lord sa pamamagitan ng salita niya, we can share the gospel. Amen? Tayo po ay magiging kalakasan na. Tayo po ay magiging daluyan na ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Bakit mo nagagawa yan? Dahil nandoon ang supernatural power ng Lord sa buhay mo. Amen? How you receive that supernatural power? Ang sabi ng John 20 verse 22, receive thee my spirit, says the Lord. Amen? When the time you receive the Lord as your personal Lord and Savior, you receive the Spirit of God. Amen? Kung buong puso kang tumanggap sa Kanya. Amen? Tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng Espiritu niyan, diyan ka magkakaroon ng pag-ibig, lahat ng fruit of the Spirit in Galatians 5:22 and 23. That is love, peace, joy, kindness,
meekness, self-control, faithfulness, goodness, kindness. Nandiyan po, 9 po yun na fruit of the Holy Spirit. Nasa iyo yan. May ipoposes mo yan, may i-declare mo yan na nasa iyo kung nangyayari na sa buhay mo. And how? How you will know that you are possessing those fruit already in your life? Dati ka mabait, pero ngayon, ang kabait mo ay wala ng limit. No more condition. Amen? Dati, mabait ka, pero may, pag ginanon pa ako, hindi na ako mabait sa kanya. Mahal ko siya dati, pero 2 beses ko siya nahuli kasi. Hindi ko na siya mahal. Amen? Pero pag nandyan ang fruit of the Spirit in you, no limit, no condition. Amen? Gagawin mo, gagawin mo. Amen? Pasyensyoso ka dati. Kalaro ko sa basketball, nasiko niya ako, basag na ako. Ngayon, nilalabanan ko siya noon, pero ngayon, nakangiti pa ako sa kanya. Amen? Kaya nga yung mga Kristiyano, yung tunay ng mga Kristiyano, tinatawag na baliw eh. Amen? Bakit baliw? Kasi puspos ng banal na Espiritu. Ang tunay kasi na matapang sa Panginoon ay mapagkumbaba. Amen? Si Lord kasi ang kanilang tagapagtanggol. Romans 12 verse 19. Amen? Ayaw ng Lord na madagdagan pa yung problema. Gusto ng Lord na siya na lamang ang kikilos para sa iyo. Amen? Ito po yung nais ng Lord. May nag-aagrabyado sa iyo. Bakit? Si Lord ba ay tulog nung ginawa niya yon? Hindi, siya tulog. Amen? Siya po ay buhay all the time. Amen? Kaya sabi ng Hebrews 7:25, Jesus always lives to intercede for us. Always lives to intercede for us. Laging buhay na nananalangin para sa atin. Sabihin, 24 hours a day, Lord. Gising ka para sa amin. Not the OTM says, 25 hours a day. Hindi po, totoo yun. Amen? The real truth is 24 hours a day. Amen? Ano man ang kanilang dahilan o ano man ang kanilang marketing strategy, bahala sila doon. Amen? Pero tayo po yung nasa katotohanan, yung katotohanan. Amen? Glory to God. Ito po kung bakit hindi natutulog ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niya, batid niya. Mayroong nag-iisip sa'yo ng masama, alam ng Diyos yun. Amen? Hayaan mo siya. Amen? Mag-focus na lang tayo kay Lord at yung pinapagawa niya, gawin mo. Amen? Yung part mo, gawin mo para sa Kanya. Kaya nga sabi na, do unto others. Amen? Dahil pag ginawa mo yan sa tao, ginagawa mo na rin sa Lord. Amen? Colossians 3:23. Amen? Gawin mo sa Diyos upang magawa mo na rin sa tao. Amen? Hindi ka natatrabaho o kumikilos o gumagawa ng isang bagay para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen? Kung yung motibo mo ay para sa Diyos, napiplease mo na rin ang tao. Amen? Ito po yung katuruan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Love your enemy. Sabi ng Matthew 5:44. Pero sabi ng relihiyon, sabi ng mga mahabang balbas dito, enemy na nga eh. I hate them, sabi niya. That's why you cannot blame us that we have weapons, we have guns. If they are our enemy, we will shoot them. Amen? Sabing ganon. Yan pa ay minaikrupon pa yan, mga kapatid. Amen? Pero tayo, kini-question nila ang katuruan ng Panginoon. Enemy na nga, mamahalin pa. Amen? Ang nais ng Panginoon doon, mayroon pa siyang pag-asa habang may hininga. Amen? Magkakaroon pa siya ng pagkakataon na magbagong buhay. Amen? Sabi ng Lord doon, gusto niya parating sa buhay natin na huwag nating husgaan. Amen? Kasi kung hinuhusgaan mo siya, para mo na rin hinusgaan ang sarili mo. Ano ka ba dati? Amen? Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon dati? Amen? Kahit sa ngayon, sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Kung wala siya, may magagawa tayo? Wala. Amen?
Kaya ganito yung katuruan ng Panginoon. Positive action ang gusto ng Panginoon. Proactive siya. Amen. We have to show our kindness. We have to show our goodness because that kindness and goodness comes from God. Amen. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from God. Amen. Lahat ng kabutihan at kaloob ay galing sa Diyos. Amen. Mabubuting kaloob. Galing sa Diyos. Amen. Hindi ito by feeling. Amen. Pero ito ay by the Word of God. Amen? Ito ang itinuro ng Panginoon. Naniniwala tayo at ginagawa natin. Totoo nga. Amen? Unless na hindi mo ito isinagawa. Kasi ang pagtuturo ng Panginoon ay hindi lamang ipakita niya, ituro niya, at ikaw ay maniwala. Hindi lamang yun eh. Jesus also taught us how to do it. Amen? Ito yung kahalagaan eh. Ito yung amazing talaga ang Lord natin. Amen? Hindi lamang nabasa mo, naniwala ka, hindi lamang yun eh. Ang itinuro ng Lord, itinuro pa rin niya kung paano mo gawin. Amen? Kaya sabi ng Lord, minahal kita, kaya yung pag-ibig na yan, ibahagi mo. Amen? Kaya kung bubuksan mo ang Biblia, John 3:16, 1 John 3:16, 1 John chapter 4, verse 19, ipinapakita ng Panginoon sa buhay natin na siya ang naunang nagmahal, siya ang unang nagbigay, siya ang naunang nagpakita, naghalimbawa sa buhay natin. Amen? Gagayahin mo na lamang at magagawa mo yan because of the Spirit of God in you. Amen? Kaya nga, sabi ng Philippians chapter 1, verse 21, to live is to Christ and to die is gain. Amen? To live is to Christ. Ang nabubuhay ka ay kay Kristo, matatamasa mo ang lahat ng yan. Amen? And to die is gain. Mayroon kang kapakinabangan. Amen? Habang ikaw ay nabubuhay kay Lord, anuman ang mga kahinaan mo, anuman ang mga kakulangan na sinasabi mo, anuman yung kapalpak mo sa buhay, habang ikaw ay nabubuhay kasama mo ang Lord, natatanggal. Amen? Natatanggal. Unti-unti natatanggal yan, mga kapatid. Amen? The only thing is that we have to live in Christ. Amen? Mabuhay ka para kay Lord. Mabuhay ka na kasama mo siya. Amen? Pag nabubuhay ka kasama mo siya, unti-unti kang babaguhin ng Panginoon na wala kang ginagawa kundi sumunod lang sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, do unto others. Amen? If you do to others, you also do to me because hindi mo ako pwedeng paglingkuran ng direkta. Amen? Mapapaglingkuran mo lang, Lord, sa magitan ng tao. Amen? Kaya kung ano ang ginagawa mo, accountable ka sa lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo. Amen? Dahil kung ano yung ginagawa mo, yun din ang ginagawa mo kay Lord. Amen? Sabi ng Lord sa Galatians 6:7, ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya take note, ano man ang kasalukuyang ginagawa mo, accountable ka dyan. Amen? Kung gusto mo mag-ani ng kabutihan, mag-ani ng talagang ani, na magandang ani, ngayon pa lamang umpisa mo magtanim ng kabutihan na ayon sa Panginoon. Amen? Kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo, ito ngayon, gawin mo na. Amen? Lalo-lalo na may mga anak ka, i-prepare mo sila sa kinabukasan. I-prepare mo silang harapin ang kinabukasan. Magtanim ka na ngayon. Magtanim na magtanim. Amen? Sa magitan ng pagtatanim, doon po tayo nagkakaroon ng ani. Kaya nga sabi ng Lord, gumawa ka ng kabutihan para gawin sa iyo ang kabutihan. Amen? Umabot ka para ikaw din ay abutin. Bakit? Hindi ko na kailangan abutin ako. Hindi. Lahat tayo nangangailangan ng pang-abot. Amen? Bakit? Hindi pa tayo perfecto eh. Amen? So, kung ano yung ginagawa mo, yun din ang gagawin sa iyo. Amen? Accountable ka lagi. Mayroon pong accountability lagi sa bawat ginagawa natin. Amen? Pero nais ng Panginoon, tayo po yung mag-initiate unang-una. Amen? Tayo ay gagawa. Do unto others. If you want others, do to you. Amen? Gumawa ka. Kung ano yung nais mo na mangyari din sa'yo, gawin mo sa tao. Gawin mo sa kanila. Amen?
Nagagawa natin yan, mga kapatid, because we have the hope in Christ. Nagagawa natin yan dahil napakalaki ng pag-asa na ibinibigay ng Lord na kaya natin gawin. Sabi ng Romans 5, chapter 5, verse 5. Nakita ng Lord sa buhay natin kung gaano kalaki ang hope na gagawin natin o magagawa natin. But hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Amen? Grabe po yung pag-ibig na binuhos sa atin sa mamagitan ng banal na Espiritu. Grabe. Amen? Kaya nga kung nasa point ka na nag-aabot talaga, yung patay na yung sarili mo, ito na yung sinasabi ng Lord. Amen? Grabe kasi yung pagtataboy ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Banal na Espiritu na yung lumuloob sa iyo. Amen? The Spirit of God is already upon you. Amen? It is working without, lahat yan, in and out, siya ang kumikilo sa buhay mo. Amen? And hope makes us not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. And in verse 8, ipinakita ng Lord sa atin. God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Grabe. Amen? Kung iisipin mo lamang ang pag-ibig ng Lord, kung iisipin mo lang kung anong ginawa ng Lord, siya lahat ang nag-uumpisa sa buhay natin. Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, unless na hindi nag-uumpisa si Lord sa buhay mo, walang katapusan. Walang patutunguhan ang buhay mo. Amen? Have you heard that preaching last Tuesday? What a great revelation from the Lord. Sayang, baliwala. Ang lahat ng buhay natin, wala si Kristo. Amen? Sayang. Sayang ang pera mo na hindi mo inaalay kay Lord. Sayang ang buhay mo na hindi mo inaalay kay Lord. Sayang ang kamay mo na hindi mo ginagamit para kay Lord. Sayang ang mata mo na hindi mo inaalay kay Lord. Sayang ang labi mo na hindi mo inaalay kay Lord. Sayang ang talento mo na hindi mo ginagamit para kay Lord. Sayang, malaking sayang, at lahat ay sayang kung hindi mo gagamitin kay Lord. Amen? Sapagkat sabi ng Lord, siya ang nag-umpisa, siya rin ang magtatapos. Amen? Kaya nga sabi ng mundo, life begins at 40. No. Biblically, life begins with Jesus. Who has Jesus in his heart? Lahat ng tao mayroong Jesucristo sa kanyang buhay. Nag-uumpisa ang bagong buhay sa kanya. Amen? Amen? Kaya nga binigay ng Lord ang 2 Corinthians 5:17. You no longer live with your old life, but you are already a new creation. Amen? The old has come, and the old has passed, the new has come. Amen? Wala na yung luma. Bago na dapat yung lumalabas, sabi ng Lord. Amen? Yung lumalabas sa atin, bago na. Binago na ng Lord. Amen? Sa magitan ng kanyang banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Bago na lahat. Amen? So sabi ng Romans 6, verse 6 to 11, makikita natin kung paano tayo ini-empower ng Lord, paano tayo binibigyan ng kakayahan para gawin ang napakahirap gawin kung gagawin natin para sa ating sarili. Pero para sa Kanya at kasama siya na gagawin natin, wala parang imposible. Amen? Knowing this, in verse 8 to 11, pinapakita ng Panginoon sa buhay natin kung papaano, mga kapatid. Sabi ng verse 8 to 11, now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Amen? Kaya nga, ang buhay natin, pag buhay pa yung sarili mo na gumagawa para kay Lord, hindi totoo yun. Hindi pa. Pagpatay ang sarili mo na gumagawa para kay Lord, hindi ang sarili mong kumikilos, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. There is a process
Pero nais ng Panginoon na ituro na sa atin kung nais mo talaga magamit ng Lord mightily, powerfully, effectively. Amen? Dahil patay ang iyong sarili kay Lord. Kung paano niya illustrate ng Lord ang cross of Calvary, inako niya ang kamatayan doon. Amen? On the third day, He rose again. Amen? That death is the death of our old life, and the resurrection is the new life that God has given to us. Amen? Nagkaroon tayo ng bagong buhay sa mamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen? Patay, nandun na yung ipinako na ng Lord kasama niya sa kanyang kamatayan ang ating lumang buhay. Nung siya ay muling nabuhay, ito na yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin. Amen? Kaya nga tayo nabubuhay with Him, in Him, and upon Him. Amen? Hindi lamang kasama mo, hindi lamang nariyan sa buhay mo, kundi siya rin ang nag-i-empower para ikaw ay makagawa ng mga bagay na ayon sa Kanya. Amen? Knowing that Christ being raised from the dead dies no more. Amen? Dahil siya po, mga kapatid, ay nag-resurrect from death to life. Amen? Hindi na siya muling mamamatay. Ang kamatayan niya sa krus ay para lang pagbawi ng lahat na inagaw ng kalaban. Amen? Para ipagkaloob sa atin. Amen? Yun po yung pinaka-purpose niya para tayo po ay kunin sa kamay ng kalaban. Amen? Para yung kapangyarihan ay tanggalin niya sa kalaban at ibigay sa atin. Amen? Ito po yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At hindi na siya muling mamamatay, ang sabihin, hindi na mangyayari ang kamatayan niya sa krus. Sapagkat ginawa niya yan once and for all. Minsan lang. At yan ang po yung huli. Amen? Na sino man ang tumanggap sa Kanya ng buong puso at susunod sa Kanya, they themselves will never also taste death in their life. Hindi na rin makakatikim ng kamatayan ang bawat tumusunod. Amen? Kaya nga tayo, pag tayo po ay namatay physically, tayo ay sa kabilang buhay. Amen? Sa kabilang buhay. Amen? Ibig sabihin, pagpapatuloy mo ang buhay mo sa langit, sapagkat hindi ito ang lugar natin. Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Amen? Tayo po ay malalakbay lamang dito. Temporary life ang nasa atin ngayon. Amen? If you believe Christ, that He is in your life, tinanggap mo siya ng buong puso, ikaw ngayon ay magkakaroon ng habang buhay. Amen? Wala nang kamatayan. You will have eternal life. And that eternal life brings eternal joy, eternal love in your life. Kung bakit nagagawa mo ang magmahal na hindi naman karapat dapat mahalin ng isang tao, pero na-extend mo ang pag-ibig dahil hindi ikaw ang kumukilos noon, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kung sa'yo, hindi mo magagawa lahat yan, mga kapatid. Amen? Pero kay Lord, walang imposible. Luke 18:27, for God, nothing is impossible. For man, impossible. But for God, nothing is impossible. Nagagawa natin yan, mga kapatid. Dahil si Lord ay nabubuhay sa atin, hindi lamang para sa atin, kundi kasama natin siyang nabubuhay. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Back to that Romans 6, verses 8 to 11. Ang sabi ng Lord pa doon, for in that He died unto sin once, but in that He lived unto God. Amen? Minsan lang yan na ginawa ng Lord ang mamatay para lamang bawiin ang lahat-lahat, iligtas tayo, at ma-reconcile tayo sa Diyos Ama. Minsan lamang yan na ginawa niya. Amen? At siya po ay magkahayag na siya ay buhay na Diyos. He is a living God forever. Amen? Kung yan ang tinanggap natin sa buhay natin, sabi ng verse 11, likewise reckon you also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Likewise, in the same way, reckon means counting. You count yourself. Amen? Isama mo yung sarili mo. Ipalagay mo na ikaw ay kabilang dito. Amen? Pag tinanggap mo si Lord na siya ay everlasting Father, siya ay everlasting God, no, siya po ay walang kamatayan,
then ikaw din na tinanggap mo siya, na nabubuhay sa iyo, wala ka rin kamatayan. Amen? Ikaw ay kailangan i-reckon mo na yung sarili mo, ipalagay mo na yung sarili mo, i-count mo na yung sarili mo, ibilang mo na yung sarili mo na ikaw ay walang kamatayan, but always alive unto God. Sabihin mo yun sa katabi mo, alive unto God. Alive unto God. Amen? We are alive unto God. Kaya nga, kung ito ay nasa iyo, alive ka sa Diyos, nagagawa mo ang bagay na hindi mo kayang gawin. Amen? Kaya nga nakakagawa ka ng mga beyond. Amen? Ito yung limit ng tao, pero you can go over that limit that man can do. Amen? Iba ang katayuan natin mga anak ng Diyos na sumusunod sa Diyos. Amen? Tayo nakakagawa above the normal. Amen? Yung nagagawa ng pangkaraniwang tao, nagagawa natin higit pa doon. Bakit? Because we have the supernatural power from God. Amen? Ito po yung nagagawa natin, mga kapatid. Because we are alive unto God. Amen? We are alive unto God. We are alive unto Jesus. Amen? Siya po ay nabubuhay. Tayo po ay buhay na naglilingkod sa Kanya. Siya po ay kumikilos. Ang ginagawa natin ay hindi lamang para sa Kanya, kundi kasama siya na ginagawa natin. Amen? Hindi lamang nagagawa natin para sa Kanya, kundi ginagawa natin ito kasama siya. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. We are alive unto God. If you are alive unto God, you can do. Do unto others if you want others do to you. Do unto others. If you want others do to you, gawin mo muna. Ikaw muna ang mag-initiate, ikaw muna ang mag-manifest, ikaw muna ang magsabi, magbigay, maggumawa, lahat yan, mga kapatid. Ikaw ang mag-initiate. Amen? Ikaw ang magde-demonstrate, ikaw ang magsasabi, ikaw ang magbibigay, ikaw ang gagawa, ikaw ang mag-extend. Ikaw. Nagagawa mo yan dahil kay Kristo. Nagagawa mo yan kay Lord. Amen? Dahil si Lord ay alive sa buhay mo. Amen? Siya ay buhay sa buhay mo. Nagagawa mo yan. Amen? Hindi imposible, mga kapatid. Amen? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Handa na ba tayo na gumawa para kay Lord? Do unto others if you want others do to you. Don't be confused. Si Lord, proactive ang kanyang salita with positive action, with positive impact. Amen? Gagawa tayo. Just close our eyes and we will flow in the anointing of the Lord. That love. Hallelujah. Glory to God. Wants to flow according to the love of God. If we walk in the love of God and live by faith, you will have eternal life. You will possess that eternal love. You will possess the agape love, the unconditional love of God. Mahirap gawin kung sarili mo. Pero kung gagawin mo para kay Lord, there will be no limit, there will be no condition. We ask God for His anointing. That love that comes from God alone, ang siyang masariwa sa buhay natin at patuloy na mag-increase ito sa buhay natin, mga kapatid. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you more.
falling down. Need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 7 to 8, God called us into holiness. God has called us to walk and live according to the holiness of God. Because of that love that God has given unto us, we can walk in the life of holiness. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa buhay natin, and we are possessing that love, you can see that possession. Makikita mo na ang tao ay mayroon siyang pag-ibig galing sa Diyos dahil siya ay sumusunod at nabubuhay sa ayon sa kabanalan ng Diyos. Because of that love. That is why we are asking the Holy Spirit to anoint us so that that love will always prevail in our life. So that the love will always prevail in our life. We call upon the Holy Spirit to anoint us more and so that love will always prevail in our life. Mahirap man gawin dahil sa pag-ibig ng Lord, kaya nating gawin. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, falling me down. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's worship Him. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let us invite the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit. I need your anointing. We need your anointing. Anoint us, Lord, more and more. Love you, Holy Spirit, captivate my soul. And every day I grow to love you more.
hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. One more time, raise our voice and worship Him. Oh, in your heart, all my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We are alive unto God. We are alive unto God. Because the Holy Spirit comes with power and anointing upon our life. We are alive in Christ. And those who are alive in Christ, they will possess that love, that agape love, the love that supersedes the love of men. Lord, we thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Kung sa aming buhay, hindi namin kayang gawin, Lord. May reservation kami, may limitation kami, may condition kami, Panginoon. Pero napakahiwaga ang presensya mo. Napakahiwaga na ikaw ay nabubuhay sa amin. Dahil mananaig, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Mananaig ang pinapagawa mo, Panginoon. Mananaig, Panginoon, yung pagsunod namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay nabubuhay sa amin. Panginoon, truly you are alive. You are alive in us, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po, God, sa golden rule that we have to do to others if we want others to do to us. And we do, Lord, in your name alone. We will do, Lord, in your name alone. We will do, Lord. Kaya namin gawin, Panginoon, sapagkat ikaw ang nabubuhay sa amin. Kaya namin gawin, Panginoon, sapagkat inanoint mo kami, Panginoon, para mag-umapaw ang iyong pag-ibig sa amin, O God. I'm for your my life in your hands. Show me you closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. And I worship you in spirit and in truth. Have you ever invited the Holy Spirit to come upon your life? Why do you invite the Holy Spirit right now to work in your life? We're not just inviting the Spirit to come in us because He's already in us, but we are inviting the Holy Spirit to come upon us. Upon us! Upon us! Upon us means anoint us. To anoint us. We are not inviting the Holy Spirit to come in us, but we are inviting Him to come upon us. Because only the empowerment of the Holy Spirit that we can do beyond things that are beyond.
The love of God will prevail because of that anointing of the Holy Spirit in our lives. And every day I grow to love you more. I am reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. For the last time I'm reaching for your heart. All my life in your hand, hold me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you in the spirit and in truth. Because you said us, O God, in John 4:24, God is a spirit, so the worshipers must worship Him in the spirit and in truth. God is a spirit. He is a spirit. We cannot see Him, but we can worship Him because we believe that there is God. There is a living God. There is a sovereign God in our life. And we can worship Him only because of His word, because of the truth. Through His word, He taught us how to worship Him. Through His word, He taught us how to live with Him. Through His word, He taught us how to do unto others if we want others to do to us. He taught us the golden rule. He taught us to do it. He taught us how to do it. He taught us how we could extend the love of Christ to other people. Though they are unlovable, we will love them. Though they are unreachable, we will reach them with the love of God. Lord, thank you for the anointing. Thank you for the anointing. And those who receive the anointing of the Lord, the love of God will always prevail. Mag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sapagkat mayroong anointing ang banal na Espiritu sa atin. Hallelujah! Oh! Hallelujah, Lord! Oh! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Thank you, Lord and Spirit. Thank you for the anointing, Lord. Thank you for your love, oh God. Oh, Yakala Santare. Oh, Yakala Santare. Oh, Yakala Santare. Oh, Yakala Santare. Come on, Holy Spirit. Come, Holy
heart sings to your name, O God. Glory to you, Father. Glory to you, Father. Glory to you, O God. Glory to you, Lord Jesus. Glory to your name. Thank you, Lord, for the anointing, O God. Thank you, Lord, O Lord Jesus. Thank you for the Spirit. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let the power, Lord, move. Let the anointing, Lord, move. Oh, hallelujah. Anointing more and more, oh God, more and more anointed. God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Wala kayong mas, Lord, kundi salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. What a wonderful day. What a beautiful day. What a blessed day. What a life that you have given unto us, O God. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, O Diyos. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pribilehiyong paglingkuran ka namin. Salamat sa bawat kaluluwa, Panginoon, na inihain mo sa buhay namin. Mayroon kang banal na plano, Panginoon, sa araw na ito. Malaki ang plano mo, Panginoon, sa araw na ito, sa buhay namin, O God. At salamat, Panginoon, O God. Tinugon mo, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Mag-uumapaw ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat, Lord, nagpo-flow, Panginoon, ang anointing ng banal mong Espiritu sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong binabalik at maingat, Panginoon, na sinasabi, O God. Salamat. Salamat, Panginoon. At ang lahat na tumanggap ng anointing ng banal na Espiritu na mag-uumapaw ang pag-ibig ng Lord sa kanyang buhay ay magsasabi na, Amen.